Sa malapit na hinaharap, ang isang nuclear holocaust na kilala bilang flash ay nagdudulot ng ecocide, na siyang malawakang pagkasira ng kalikasan. Ngayon ang USA ay isang post-apocalyptic na kaparangan at ang mga tao ay kailangang pumunta sa sukdulan upang mabuhay. 30 taon pagkatapos ng flash sa isang puno ng abo na kagubatan, isang pusa ang lumapit sa isang nabubulok na katawan upang pakainin habang nasa malapit, naghihintay si Eli na may nakahanda na palaso. Sa sandaling marinig niya ang pasang ngiyaw. Binaril niya ito at agad itong pinatay. Pagkatapos kunin ng pusa, patuloy na naglalakbay si Eli, huminto lamang upang tingnan ang loob ng mga sasakyan kung may anumang kapaki-pakinabang sa tabi ng mga kalansay. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng isang abandonadong bahay, at habang hinahanap niya ang mga silid, sinubukan niyang punuin ang kanyang kantin ngunit hindi gumagana ang gripo. Kapag binuksan niya ang isang aparador, ang nakakatakot na amoy ay agad na nag-aalerto sa kanya tungkol sa isang nakabitin na katawan. Ngunit hindi ito pumipigil sa kanya na tapikin ito para sa anumang kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay niluto ni Eli ang pusa habang nililinis ang kanyang mga armas at nakikinig sa kanyang lumang iPod. Ang amoy ng inihaw na karne ay nakakuha ng atensyon ng isang daga, na napansin ni Eli nang marinig niya itong tumili at pinagsaluhan niya ito ng karne ng pusa. Matapos linisin ang sarili gamit ang mga basang napkin, nagpalipas ng gabi si Eli sa bahay na nagbabasa ng kanyang libro at natutulog. Kinaumagahan, nadiskubre niyang halos wala na ang baterya ng kanyang iPod at malapit nang maubusan ang rig ng baterya ng kotse na ginagamit niya sa pag-charge nito. Sa ngayon ay patuloy pa rin siya sa paglalakbay at sa gitna ng kalsada, may nakita siyang isang babaeng may sira na shopping cart na humihingi ng tulong. Sa sandaling yun ay nakakita siya ng isang nakakatakot na amoy at tinawag ang mga magnanakaw na nagtatago sa malapit, na napansin na ito ay isang bitag lamang. Lumabas ang gang at sinimulang itulak ng pinuno si Eli upang pagnakawan siya, ngunit biglang pinutol ni Eli ang kamay ng pinuno gamit ang kanyang machete. Pagkatapos ay nakikipaglaban siya sa natitirang bahagi ng gang sa parehong oras, mabilis na pinapatay silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto nang walang kahit isang scratch sa kanya. Para bang si Eli ay protektado ng Diyos. Pagkatapos ay pinatay din ni Eli ang pinuno ngunit hinayaan niyang mabuhay ang babae. Mayroon siyang bote ng tubig, ngunit sa sandaling maamoy niya ito, masasabi niyang hindi ito maganda at nahuhulog ito. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga katawan para sa anumang mga kapaki-pakinabang na bagay, bumalik siya sa kalsada, nakikinig sa kanyang musika hanggang sa mawalan ng kapangyarihan ang kanyang iPod. Kapag naglalakad siya malapit sa isang nawasak na highway, narinig niya ang isang grupo ng mga bikers na umatake sa isang mag-asawa. Masama ang pakiramdam ni Eli ngunit pinaalalahanan ng kanyang sarili na huwag makisali habang pinapatay ng gang ang lalaki, sinasamantala ang babae, at ninakaw ang lahat ng kanilang mga libro. Nang mawala na ang mga bikers, lumabas si Eli sa pinagtataguan at nagpatuloy hanggang sa matagpuan niya ang isang bayan kung saan siya pumasok sa tindahan ng engineer, na agad namang pinagbantaan siya ng kanyang armas. Sa sandaling marinig ito ni Eli, kinuha niya ang sandata upang patunayan na siya ay mas malakas at mabilis na ibinalik ito, na nagpapaliwanag na siya ay isang customer lamang. Pagkatapos ay hiniling niya sa engineer na i-recharge ang kanyang battery rig, na nag-aalok na magbayad gamit ang ilang basang napkin sa isang lighter sa kanyang bayad. Habang nagtatrabaho ang engineer, pumunta si Eli sa bar sa kabilang kalye, kung saan binibisita ng mga pumapatay na biker si Carnegie, ang warlord na namamahala sa bayang ito. Naghahanap si Carnegie ng isang napaka-espesipikong libro kaya lahat ng kanyang mga alipors ay nagdadala sa kanya ng anumang mga libro na mahahanap nila, bagaman hindi nila mabasa ang mga pamagat dahil sila ay hindi marunong magbasa. Tinitingnan niya ang lahat ng mga librong dinala nila ngayon ngunit ang gusto niya ay wala. Kaya ipinapadala niya ang lahat para sunugin. Bumubuti ang kanyang kalooban nang ihayag ng leader ng gang na si Ridge na nakakita rin siya ng isang maliit na sample ng shampoo, kaya agad itong ginamit ni Carnegie sa kanyang asawang si Claudia, na bulag kaya labis niyang na-enjoy ang amoy at ang masahe sa ulo. Sa ibaba, nagbabayad si Eli gamit ang mga guwantes at isang bandana upang mapunan muli ang kanyang canteen. Ibinigay ng bartender ang canteen sa anak ni Claudia na si Celara, na lumabas pabalik upang punuin ito. Sinubukan ni Ridge na harangan ang kanyang daan upang ipakita ang interes nito sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at sumama sa linya para sa tubig.
Sa loob, isang miyembro ng gang ang nagalit dahil hinawakan ni Eli ang kanyang pusa at sinubukang magsimula ng away, ngunit ibinaon lang ni Eli ang kanyang mukha sa bar at sinubukang umalis. Sa sandaling yun, inaatake siya ng iba pang barkada, kaya walang pagpipilian si Eli kundi ang lumaban. Sa mabibilis na galaw ng kanyang machete, sabay-sabay na nilalabanan ni Eli ang lahat ng mga tulisan, na isa-isang pinapatay ng hindi pinagpapawisan. Dahil hindi madalas makita ni Solara ang mga taong kasing edad ni Eli, nagtanong siya tungkol sa buhay bago ang Flash at nagbahagi si Eli ng ilang kwento. Nahanap din ni Solara ang libro ni Eli at natuwa, nagtanong tungkol sa nilalaman nito dahil hindi niya mabasa, ngunit agad itong tinakpa ni Eli at tumanggi na pag-usapan nito. Nang sa wakas ay umupo na siya para kumain, ibinahagi niya ang pagkain kay Solara at tinuturuan siya kung paano sabihin ang biyaya. Kinaumagahan ay nag-almusal si Solara kasama si Claudia at binibigkas ang mga salitang itinuro sa kanya ni Eli. Nagulat si Carnegie nang marinig ito at hiniling niyang malaman kung paano ito natutunan ni Solara, na sinasaktan si Claudia kapag hindi gaanong nagsasalita si Solara. Desperado na tulungan ang kanyang ina, sinabi ni Solara sa kanya na si Eli ay may isang libro na may kakaibang simbolo dito, na ginagawa ang krus gamit ang kanyang mga daliri. Lumalabas na gusto ni Carnegie ng Biblia, at si Eli na lang ang natitira sa mundo dahil nasunog ang lahat ng iba pa pagkatapos ng Flash. Excited, inutusan niya si Red Ridge na kunin ang libro ni Eli, ngunit pagpasok nila sa kwarto ay wala na si Eli. Agad na pinatay ni Red Ridge ang gwardya para sa kanilang pagkakamali pagkatapos ay ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Eli. Samantala, kinuha ni Eli ang kanyang baterya mula sa inhinyero at sinubukang umalis sa bayan, para lamang magpakita si Carnegie at hilingin sa kanya ang aklat. Sa palagay niya ang Biblia ang pinakamahusay na paraan upang ilagay ang lipunan sa ilalim ng kanyang kontrol at handang patayin si Eli para dito. Ngunit patuloy na lumalayo si Eli. Biglang binaril ni Red Ridge si Eli ng 2 beses, ngunit na-miss niya ang 2 putok. Inis na inilabas ni Eli ang kanyang baril at sinimulang barilin ang sinumang tao na maririnig niyang gumagalaw, na dalubhasang naglapag sa bawat putok habang ang mga bala ng mga kaaway ay nawawala sa kanya sa bawat pagkakataon. Sa nakikitang tunay na may banal na proteksyon si Eli, hinahayaan siya ni Red Ridge na umalis sa ngayon. Matapos magamot ni Carnegie ang kanyang binti ng isang doktor, sinubukan niyang ipadala ang gang kay Eli. Gayunpaman, nag-iingat si Red Ridge matapos mawala ang napakaraming lalaki, kaya nakipagdeal siya. Makukuha niya ang libro kung hahayaan siya ni Carnegie na maging asawa niya si Solara. Ilang sandali pa, narinig ni Eli na sinusundan siya ni Solara. Ipinaliwanag niya na ipinadala siya ni Claudia dahil mas ligtas siya kasama niya, ngunit sinubukan ni Eli na paalisan siya. Determinado na magbago ang isip, nag-aalok si Solara na dalhin siya sa supply ng tubig ng bayan, na lumalabas na isang malinis na bukal sa ilalim ng lupa. Sabik na pinupuno ni Eli ang kanyang canteen, pagkatapos ay niloko niya si Solara at ikinulong siya sa kuweba upang maipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. Hindi nagtagal ay nakatakas si Solara at sinubukang habulin si Eli, ngunit nahanap na lang niya ang babaeng may sirang card. Sinubukan ni Solara na tulungan siya, ngunit sinabihan siya ng babae na umalis. Ayaw niyang mahulog ang isang batang inosenteng babae sa bitag. Biglang inatake ng 2 tulisan si Solara at matapos siyang saktan ng ilang beses, kinaladkad siya ng mga ito sa isang pribadong lugar para samantalahin siya. Ang kanyang pagsigaw ay nagpapahintulot kay Eli na mahanap siya at binaril niya ang isang masasamang lalaki sa singit gamit ang isang palaso kaysa sa isa sa lalamunan. Nagpasalamat si Solara kay Eli ng isang yakap at sabay silang umalis. Nang maglaon, natagpuan ni Carnegie at Red Ridge ang mga katawan. Nakahanap din sila ng isang piraso ng damit ni Solara, kaya alam nila kung anong direksyon ang dadalhin. Sa daan, narinig din ni Eli ang isang ibon at gumamit siya ng palaso para ibaba ito. Habang pinupulot niya ang ibon, hiniling niya kay Solara na kunin ang alambre mula sa kanyang busog. Pagsapit ng gabi, nagpasya sina Eli at Solara na magpahinga sa isang lumang cooling tower. Hiniling ni Solara kay Eli na basahin sa kanya, kaya nagbahagi si Eli ng ilang linya bago itabi ang libro. Ibinahagi rin ni Eli na nang matagpuan niya ang Biblia, isang tinig ang nagsabi sa kanya kung saan siya pupunta para panatilihing ligtas ang aklat at siya ay poprotektahan. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Solara na turuan siyang magbasa, ngunit hindi siya tumugon,
kaya hinintay siya ni Solara na makatulog upang subukang kunin ang libro. Gayunpaman, sa sandaling buksan niya ang zip, binuksan ni Eli ang kanyang mga mata at hinayla siya palayo sa bag. Kinabukasan ay nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa at kalaunan ay nakahanap sila ng isang bahay na may karatula na nagsasabing walang trespassing, ngunit hindi nila ito nakita at lumapit sa pintuan. Biglang bumukas ang isang bitag sa ilalim ng kanilang mga paa at nahulog sila sa isang butas bago bumukas ang pinto upang ipakita sina Martha at George, isang armadong matatandang mag-asawa na tumira sa bahay na ito mula pa bago ang flash. Tinanong nila kung bakit hindi nila sinunod ang karatula at nang humingi ng tawad si Eli sa mabubuting salita at asal, nagpasya silang papasukin sila. Sa una ay maayos ang pakikipag-chat at nagbabahagi sila ng ilang masarap na tsaa. Gayunpaman ang mga bagay ay nagiging awkward kapag ipinakita sa kanila ng mag-asawa ang likod bahay kung saan nila itinatabi ang lahat ng katawan ng mga sumusubok na umatake sa kanilang bahay. Sinabi ni Eli kay Solara na dapat silang pumunta dahil ang mag-asawa ay mga kanibal, at pinipigilan niya ang kanyang baril upang pigilan silang hamarang sa kanilang daan. Gayunpaman sa kanilang paglabas, dumating si Carnegie at ang kanyang barkada sakay ng mga kotse. Si Eli at Solara ay agad na bumalik sa loob at ipinakita ni George ang isang malaking koleksyon ng mga armas na nagtatago sa sofa. Gamit ang isang megaphone, sinabihan ni Carnegie si Eli na magpadala kay Solara ng isang libro para maiwasan ang away. Isang pakete ang damaloy sa labas ng bintana at nag-redirect na nagmamadaling kunin ito, ngunit sa halip na Biblia ay nakakita siya ng bomba. Tumakbo siya upang magtago bago mangyari ang pagsabog. Pinasabog ang dalawa sa mga kotse at napatay ang ilang mga thug. Agad na pinaputukan ng mga tauhan ni Carnegie ang bahay, at tumugon si Eli sa pamamagitan ng paghahagis ng granada. Isang inis na pag-redirect ang gumanti sa pamamagitan ng pagbaril ng missile at pagbuga sa kalahati ng bahay, na ikinamatay ni Martha. Galit na galit, nagsimulang bumaril si George na parang baliw at pumatay ng maraming thug hanggat kaya niya hanggang sa maglabas ng Gatling gun ang kalaban para patayin siya at isuko ang iba. Maya-maya ay pinalibutan na sina Eli at Solara at kinaladkad palabas ng bahay. Nagbanta si Carnegie na papatayin si Solara, kaya walang choice si Eli kundi sabihin sa kanya na itinago niya ang libro sa TV. Kinuha ni Redridge ang libro at ibinigay kay Carnegie, na binitawan si Solara at binaril si Eli sa tiyan. Sinubukan ni Eli na tumayo na may dalang punyal sa kamay, ngunit sinipa siya ni Carnegie at umalis kasama ang kanyang mga tauhan, dinala si Solara. Sa isa sa mga van, inilagay ni Redridge ang machete ni Eli sa dashboard habang kinukuha ni Solara ang wire mula sa busog ni Eli. Ginamit ito upang mabulunan ang driver at naging sanhi ng pag-flip ng van ng ilang beses hanggang sa huminto ito. Habang umiikot ang iba pang mga sasakyan upang tingnan kung ano ang nangyari, pumunta si Solara sa driver's seat at nakakita ng isang granada, na ibinato niya sa mga sasakyan upang pasabugin ang isa pa. Pagkatapos ay tumalon siya sa driver's seat at nadiskubre na si Redridge ay na-impaled ng machete ni Eli. Buhay pa rin siya at nagawa niyang ilabas ang machete, ngunit pagkababa niya sa van, namatay siya. Pagkaraan ay nagmaneho si Solara at nagpasya si Carnegie na huwag siyang sundan sa huling sasakyan dahil nasa kanya na ang libro. Pagdating ni Solara sa bahay, hindi niya mahanap si Eli, kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa matagpuan niya ito sa kalsada na sinusubukang makarating sa kanyang destinasyon. Agad niya itong isinakay sa van at binalot niya ng duct tape ang sugat nito. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, nakarating sila sa Golden Gate Bridge, na sira at hindi na madadaanan. Binanggit ni Eli na malapit sila, kaya humanap sila ng rowboat para maglakbay patungong Alcatraz Island. Kapag pagod si Eli na patuloy na sumasagwan, ginagawa ito ni Solara para sa kanya. Bumalik sa bayan, nabigo si Carnegie na buksan ang aklat dahil napakalakas nito na nakalock. Tinawag niya ang inhinyero upang i-unlock ito at nasa sabik na sa wakas ay basahin ito, para lamang matuklasan na nasa braille ito. Simula pa lang ay bulag na si Eli, kaya lang nagre-react siya sa mga bagay-bagay kapag naririnig niya, na amoy, o nahawakan. Desperado, hiniling ni Carnegie kay Claudia na basahin ang libro para sa kanya. Malinaw na masaya si Claudia na basahin muli ang braille, ngunit nagsinungaling siya sa kanya, na sinasabing nakalimutan niya kung paano ito gawin. Ipinaliwanag din niya na naamoy niya ang kanyang nasugatan na binti at nahawa na ito, kaya wala nang magre-respeto sa kanya.
Sinuri ni Carnegie ang bar at nadiskubring ninanakawan ito ng mga lokal, hindi pa banggitin na ang kanyang mga tauhan ay nag-aaway sa isa't isa. Bumalik sa Alcatraz, tinanggap ng isang armadong gwardya ang duo at kinumbinsi siya ni Eli na hayaan silang dumaan sa pagsasabing mayroon siyang Biblia. Nakipagkita sila sa isang tagapangasiwa na nagtitipon ng lahat ng uri ng sining mula pa bago ang flash upang mapanatili ang kasaysayan ng sangkatauhan at sana ay muling mabuo balang araw. Wala silang kopya ng Biblia, kaya isiniwalat ni Eli na kabisado niya ang lahat at sinimulan niyang idikta ito para makagawa ng sariling kopya ang tagapangasiwa. Matagal ang gawain, kaya nagpahinga si Eli para mag-ahit at magpalit ng malinis na damit. Pagkatapos ng maraming trabaho, sa wakas ay natapos ang bagong Biblia, at si Eli ay namatay ng payapa dahil sa tama ng baril. Sa sandaling inilibing si Eli sa hardin ng patio ng Alcatraz at isang nakatali na kopya ng Biblia ang idinagdag sa koleksyon, umalis si Solara, nakikinig sa iPod ni Eli at bitbit ang kanyang machete pabalik sa kanyang ina. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.